Let's pray. Heavenly Father, as we feast upon your word, it is our prayer that you are going to give us understanding through your word. Give us illumination. And may your Holy Spirit be our teacher tonight. And strengthen, Lord, each one. Maybe he or she might be going through some difficult moments, some trouble, some difficulties. Be the one to please undertake for your children, Father, knowing that we can always trust you. In all of our circumstances, you are never surprised. You are always in control. And so, Father, may your name, the name of your Son, be glorified and be magnified even tonight. For in Jesus' name we pray all of these things. Amen. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Di pa get over, no? Sa special number, song offering. Basta-basta. Parang na lang po sa iwan yan. I said last week na yung stay namin sa Philippines is first time na pinakamahaba, but mabibilang namin sa daliri namin, ano. So 17 years na kami ay nandito sa UAE. Baka hindi pa yata umabot ng 5 beses. Or probably 4 na beses. But there are no regrets. Why? Kasi yung mga nangyari in the past, be it good days and bad days, I would say it's worth it. Seeing you, seeing these kids, si James and si John, nung nilabas sila, no? Ng kanilang nanay, nasa incubator yung mga yan. Napakaliit nila. And so many struggles, so many difficulties. Yung mag-asawa talagang sinubok ng panahon. Kung siguro tayo nasa kalagayan nila, no? Ito yung kanilang salary, tapos ito yung kanilang situation. Where are they going to get resources? Pero yun yung galing ng Diyos kapag anak ka talaga niya. Pangako niya, i-bless ka niya. Wala pa akong nakitang anak ng Diyos na hindi pinagpala. Kasi pangako niya yun eh. And tonight, speaking of blessing, lagi kong ginagamit itong text na ito every time na mayroong dedication ng tahanan. Kasi totoo eh. Kaya mababasa natin dun sa Proverbs 10:22. If you will turn your Bibles there. Ang sabi ron, sabay-sabay natin basahin kasi isa lang naman. No? Begin. The blessing of the Lord, it made it rich, and He added no sorrow with it. Bago tayo pumunta dun sa pagpapaliwanag ng verse, gawin nating parang learning session. Ano ang unang-unang mapapansin nyo sa ating nabasa? Ano yung mga important words? Sige, pop up tayo. Blessing, di ba? Yun ang unang-unang mapapansin natin, di ba? Ano ba? Siyempre, si Yahweh. Yahweh. Yan ang pagsasalita sa Hebrew niyan. Ano pa? Rich. Ha? Rich. Eh, yung gusto natin, maliwanag. Sino ba naman hindi? Di ba? Ano pa? No sorrow. Ha? Gusto nyo na sorrow? No. No sorrow. Siyempre, hindi. Ano pa? Marami pa. Marami kinakakalimutan. Added. Yung gustong-gusto natin, positive din kasi, di ba, addition.
He added. Pero ang addition niya, walang kalungkutan, di ba? Nakasama nito. Ano pa? Marami pa kayo. Pagpipigayin nyo talaga yung verse na yan. Yung conjunction, you know? O, ano pa? Importante yun. Make it. Make it. Yun. Simple. Nagdudulot, di ba? It is verb that Mm. when you become a child of God at obedient ka sa kanyang will and purpose, so there is a progression. Hindi ka magiging stagnant. Kasi gusto ka talaga niyang i-bless. Pero meron pa. Ano pa? Meron diyang definite article. The. It, Yun. the bless. The. Ano ang implication niyan? Kapag sinabi na, kapag binanggit ng, at binasa natin, the blessing of the Lord. Ano ang implication ng salitang the? Nagiging, Ano siya? the blessing nagiging Definitive. Definite. subject. Absolute. Mm. Di ba? Anong ibig sabihin ng absolute? Hindi yung tubig. Sure. Ha? Merong Assurance. Definite. kasiguruhan. Assurance. Di ba? Merong assurance. Na ano? Anong meron sa blessing ng Lord? Ngayon, pag-uusapan natin yung tatlong bagay. Tatlong bagay na. No? 3 oras. Alam niyo ang bahay, ang tirahan, mga anak, anything that you can somehow see, touch, and felt. For as long as walang masasaktan, hindi ka makakasakit, these are blessings. Mhm. Now, alam natin si Sister Joy, malapit na. Malapit na magalit. Malapit na umiyak. No? Ilang panahon na lang, ilang buwan na lang? 30 weeks na po eh. So, mga ano na lang. Ilan na lang? 10 weeks. Sana Oo, full. di ba? Next na lang. Yung full term. I mean, just the thought of giving birth to a child, at masayang-masaya si God kasi boy, no? And mommy is not happy. No. Mommy is happy because the boy is a gift from the Lord. And how do you think ang isang sperm cell and egg cell, ano, nag-meet together, nag-bolt in, and then yan na. And then, in the process of 9 months, yun yung full term, lalabas siya, pero paano nabubuo yung tenga, yung mata, yung ilong, yung buhok, yung DNA? It is so amazing just to think. If you think the universe is majestic, of course. But there's nothing can be compared with a child that is being constructed, ano, doon sa loob ng nanay. It's a miracle. Yun ang totoong miracle. And therefore, there are so many things that we can be, I would say, yung maaaring magbigay sa iyo ng kalungkutan. Siyempre, pag dating mo sa office, nakatanggap ka ng termination letter, hindi siya good news. Bad news yun. Or there will be a delay in your salary. Or you have to take another exam kasi nag-fail ka dun sa exams mo. Diba? Kailangan mo ulitin if you're a student. So, you cannot have the best of both worlds. Mm. It's either or. Pero kung merong tao nakaranas ng best of both worlds, sino sa Bible character, sinong Bible character ang tingin nyo na nagkaroon ng ganun experience? Correct. Bakit? Kasi pinakamayaman, maraming anak, at buo ang pamilya niya, at Kristiyano siya, at mananampalataya siya. Mm. No? Pero, nakita natin yung istorya na hindi permanente ang mga
ibinibigay ng Diyos. Dahil anumang oras, pwede niyang bawiin. And sometimes, itong problema natin, kapag tayo pinahiram, ayaw na natin isolve. Yung anak nyo, asawa nyo, pinahiram yan. Ang mahirap kapag kukunin ng Diyos yung pinakamamahal mo, just like Isaac. Would you be willing to say, yes Lord, like Abraham? Hindi niya pinag-gate yung kanyang anak eh. Pero bakit niya ibinigay at ibinalik at willing siyang ialay sa Diyos at sukat niyang patayin? Dahil alam niya na hindi siya may-ari kay Isaac. Ang Diyos at Diyos pa rin. At hanggat hindi natin ito naiintindihan, kapag dumating ang dagok, dumating ang trial sa buhay nyo, lagi kayong masasaktan. You will always find someone and something to blame. Because our mindset and our hearts are not truly attuned or really, I would say, talagang dependent ka entirely sa pagtitiwala mo sa Diyos. Napakahalaga ng pagtitiwala. Yet Solomon reminds us that itong tirahan natin, bagaman ang ganda, this is not the greatest blessing. Ano yung greatest blessing? It is the Lord's blessing upon the house. Kung saan kayo nakatira. Hindi yung kotse, kung hindi yung blessing doon sa sasakyan. Hindi trabaho ang blessing, kung hindi yung blessing doon sa trabaho. Hindi anak, kundi yung blessing, bibinigay sila ng Diyos sa atin. Pero again, huwag tayong papakasigurado ha, na ang saya-saya natin ngayon, maayos ang ating pamumuhay, maayos ang trabaho lahat. And then, I think we need to enjoy. Huwag tayong killjoy ha. Kaya ang ganda na pangalan ni Sister Norel no? Joy. O, si Uncle Joy. Kaya natin na, bakit? Because joy is something that can never be taken away from you. It is serene. It is inside. So, hindi siya pwedeng, it is unaffected by the changes and the chances of life. Hindi siya pwedeng maapektuhan. And that is what we call the blessing. It comes from the Hebrew word beraka. Kung parang similar dun sa, ano yung mga juice? Baraka ba? Baraka. Ito, beraka. Pero I don't know kung anong ibig sabihin nun. Maraming tao, they possess a lot of things. Alam mo, wala kang makikitang kulang sa kanila. Isang flick of a finger, they can have it anytime. Iba nakatira sa, ano nyo na, sa Pilipinas. Ano ba yung magagandang bahay sa Pilipinas? Yung bahay ni Deacon Jobs, mansion. Diba? Over the hilltop. Oo, sayang, hindi ko nabisita siguro sa pag-uwi, no? Napakagandang lugar. I mean, Corinthian Garden, Ayala, something like that. Ang daming magaganda. Pero, those things will can never give you lasting joy and happiness. Kahit nga cellphone di ba? Yung pinaka-bimithi mong gadget, pag nahawakan mo after 3 months, di ba? Panay ang punas mo dyan, di ba? Ayaw mo magasgasan. Wala na, kahit sasakyan. Anything in this life, it will not give you satisfaction. Kasi ang mundo, they measure success by what? Achievement. Kung ano yung narating mo. Kung saan ka nakatira. But God measures success. Tandaan nyo mga kapatid? By His presence, by His peace, and contentment. So tonight, we are not going to merely dedicate the house. We are dedicating a home where Christ will be honored. Nawa yung kanyang salita ay ating sundin. Yung mga taong darating dito ay i-welcome natin kahit kaaway para magbati kayo, no? Kung meron.
and the future generations influence for His glory. Everything that we're going to do should be for His glory. Yeah. And if you remember sa Chronicles, sa story ni Solomon, he dedicated the temple. Anong ginawa niya? He acknowledged that every blessing came from God. Yung entirety ng 2 Chronicles chapter 6, basahin po ninyo yun one time. And even today, even tonight, we acknowledge that this home, kahit na kayo yung humanap, kayo yung nakipag-deal, no? Ito yung babayaran nyo sa loob ng 1 taon, at nagkaroon kayo ng pambayad, tandaan natin, this home belongs to the Lord. Yeah. Kahit na kayo ang masasabi, ay saan ka nakatira? Dito sa Warkas, sa The Ways. No? Sa Mirtif. First, the source of every blessing. So, sino yan? Siyempre, the Lord. Napakasimple ng pinag-aaralan natin ngayong gabi. Pero, letter A, the blessing is divine. Kasi nga, Lord ang blessing sa Diyos. And the verse, if you will notice, sa verse natin, it begins with hindi lang da. Yung first point natin, The blessings of the Lord. God. Yung blessing, hindi sinabi yung trabaho mo, yung bahay mo, yung sasakyan mo, hindi yung gadget mo. The Lord. Not with wealth, hindi yung talino natin, hindi yung kasi hard worker ako, talagang matindi ako magtrabaho, madiskarte ako. No? Not opportunity. Why? In James 1:17, every good Gift and comes from above. perfect gift is from Above. Lahat ng totoong blessing and cometh down from The Father. the Father of lights, with whom is no Variable. variableness. Ano ibig sabihin? Pabago-bago. Walang ganun. Neither shadow of turning. Yun yung pangako ng Diyos. Yun yung napakaganda sa blessing ng Panginoon. So, this house that iningal natin is not merely the result of your career, Brother Harris, ha? Although, ang nagbigay ng career natin, ang Diyos. Or, magaling kasi Sister Charin na financial planner. O, ganito ang gagawin natin, hindi tayo basta-basta gagastos, ha? But it is evidence of God's grace. Grace yan. Pag sinabing blessing, grace. And letter B, the blessing is deliberate. The blessing is deliberate. Bakit? Sa paningin niya, bakit? Ulitin natin ang verse. The blessing of the Lord, it makes. So, God blesses intentionally. Napakagandang hilingin natin. Kung ang Diyos pala nagbe-bless with the intention, which is good, should we not ask? Should we not seek? Should we not knock at God's door? Pero ang problema, minsan hindi tayo humihingi. Hindi natin hinahanap. Kaya hindi natin matagpuan. At ayaw natin kumatok. Dahil, bakit? Anong reason? In fact, in Jeremiah 33:3, bagaman sa mga Israelita sinabi yun, ano sabi yun? Call unto me, And I will answer thee. and I will answer thee, and show thee great, grabe, no? Great and mighty things. Tingnan niyo yung mga adjectives na ginamit. Great and mighty things. Which thou knowest not. Hindi ba nangyayari yun kapag hindi ka tumawag, hindi ka humingi? Now, it is a providence by God to us. Bakit hindi natin natatanggap yung dapat nating tanggapin? Because simply, we don't believe, hindi mangyayari sa akin yan. Kasi ganito lang ako eh. Tayo mismo, binibilitan natin yung sarili natin. Mga kapatid, we were made in God's image, right? And because we were made in God's image, then we are already victorious. In a sense. Pero hindi mangyayari yun. Napakahalaga mga kapatid. We need to declare and to believe.
that it is going to happen. Because sabi niya, if you say to that mountain, be removed yonder, it will be removed. Hindi po sinasabi doon literal. Kung hindi, yung paniniwala natin, walang doubt. Kasi kung nananampalataya ka, pero nagdududa ka, hindi pananampalataya, hindi tunay na pananampalataya, at hindi pwedeng sagutin ng Diyos. Once you believe, and you believe His promises, kahit hindi pa dumating ngayon, God is yung nalulugod ng Diyos. Na kahit itong anak ko, kahit na alam niya na hindi pa maaaring dumating ngayon, pero nagtitiwala siya na ibibigay ko sa kanya yun eh. Parang tatay at nanay, di ba? Alam niya yan, bilang magulang. Dahil nakikita niyo yung anak niya na matuwid, masunurin, mapagmahal, you cannot just stay silent na wala kang gagawin. Dapat nang gawin niya kasi anak ko siya. Hindi. Whenever you see your child talagang very respectful, obedient, and he or she would really exemplify what it means to be a good child. Hindi pwede na hindi mo siya pagpapalangin. So, God blesses intentionally. Nothing about His provision is accidental. Lahat ng prayers na sinagot ng Diyos, intentional yun. Every open door opportunity, every protection, every delay na, naku, sayang, dapat mangyari ito. Hindi. Even yung delay, intentional yun. So that we can be able to avoid wrong decisions. All are part of His sovereign blessing. Anong sabi ng Psalm 127:1? Napakaganda no? Except the Lord builds the the Lord house. builds the house, they They labor labor in in vain that builds it. Totoo eh. It is vain for him to rise early. Diba? Hindi si early. At talagang pagsupikapan mo, pero kung hindi ang Diyos ang magpapala, ang magbubuo, kahit anong effort ang gawin mo, nothing will happen. Pero napakalaga nun. Paano mangyayari yung blessing? We need to understand that we need to honor Him. At anong ibig sabihin ng honoring Him? It means putting Him first and foremost in your life. Hindi ka basta-basta gumagawa ng decision mo na, ito, kaya ko na to, ako magdi-decision dito. Kahit hindi ko sabihin sa asawa ko, hindi ko sabihin sa aking mga anak, hindi ko sabihin sa pastor ko, basta ito gagawin ko. That's wrong. Well, makakapag-decide ka, pero yung end result niya, hindi yun yung intended result na gustong mangyari ng Diyos. Pero dahil meron tayong will, God will allow you. Pero hindi mo mamamaximize yung intended blessings na itinalaga ng Diyos. So the home stands today because God has been faithful. Kaya meron tayong tirahan. And to the couple, let me say this, never forget where this house or this home came from. Napakasimple lang. O nga no, Lord, thank you. Pag alis mo ng bahay, Lord, thank you. Pagdating mo, may bahay ka tutuloy. Iba, wala kang tutuloy. Iba, nakikita na lang. Iba, nandun sa isang kapirasong isang sulok. Pero kayo, iba sa inyo, meron kayong room. Meron kayong flat na ganito. Wow! Hindi lahat merong opportunity ng ganito. When was the last time na pinasalamatan natin ang Diyos? Di ba? Kasi minsan kapag nandito na, parang nagiging usual na, hindi na tayo, parang okay lang, kahit hindi natin sabihin, Lord, thank you. Pero gustong-gusto ng Diyos yung nagpapasalamat. Each day of our lives. Be thankful. Be grateful. Or whenever someone compliments your beautiful home, wow! Let your heart quietly answer, the Lord has been so good. Nagpalit ng Diyos. Because humility protects God's blessing. Amen. Iingatan ng Diyos yan. Second, ano yung una? Ha? The source of every blessing. Blessings. Pangalawa, the strength of every home. Kahit na may bahay ka, may tirahan ka, pero kung wala ang presensya ng Diyos, yun ang nakakatakot.
ang pinaka nakakatakot na buhay, eh wala ang presensya ng Diyos. And when we speak of God's presence, it means that yung pamumuno niya sa buhay mo ang nangyayari, hindi yung ikaw yung nagdadirect ng buhay mo. And when God's presence is here, no matter what storms, no matter what troubles and trials you may experience, Sister Cherry and Brother Hanis, malalampasan niyo. Yeah. Sister Teresa, di ba? What a blessing. Ano kayo? Flat. Deacon James. Brother Irby, Sister Joy. Brother Donald. Ilang taon ka na nakatira dun sa bahay niyo. How many years? More than 10 years? 16 years! Never did move. Ha? Pero po 12 sa, years! Oo. Tapos ginagamit pa for Bible study. di ba? Amen. Kaya hindi magugutom itong mga to. Tignan nyo itong mga to lalaki. Lumaki na doon. Matatakad malaki pa kay pastor. Pero yun, I never thought that these kids will grow up strong and, Christians at that, and being used in the church, Yeah. sa music ministry. Wow! Hindi, ibig sabihin, dahil meron tayong pianista before, and then, nalibis ko na yun. Yung kanyang ingay, yung kanyang kakulitan, wala namang indispensable eh. Mm. That's why we cannot be proud if you are in the music ministry, whatever your ministry is. Mm. Hindi magsusurvive yung church na yan. Pag nawala ako sa Sunday school, sa mga bata, walang magtuturo dyan. Magdi-deteriorate ang Sunday school. Wow, ang galing. Pag ako, hindi na ako nagpapiano, no? O nag-violin, o cello. Hindi na magiging maganda ang tulog ng music ministry ng church. Come on. God can replace any one of us. Mm. Even the pastor himself. Mm. Well, do you think you can survive the next day without God's grace? Without God's blessing? The only reason why we exist, we move and breathe and have our being, like Paul said in Acts 17, it's because of His grace. Mm. Yeah. Be thankful. Blessing yan. The Hebrew word for rich. How you would like to become rich? Of course! Ayaw nyo? Gusto ko pag yumaman, di ba? O pag yumaman ka, di mabibili ka, makakabili ka ng sakyan, makakabili ka ng house and lot, di ba? Pag nag-retire ka, meron kang mauwian. Kaya gusto ko yumaman. Pero, hindi yun ang aking goal. Ang sabi ko, gusto ko. Mm. Kaya, hindi mali na mag-desire na yumaman. Pero, dapat, kapag hihingi tayo ng gano'ng panalangin, kung hindi, Lord, is it really your will? Mm. Kasi kung yayaman ako, pero mapapalayo ako sa Diyos, wag na lang. Di ba? Magkakaroon ako ng mga maraming bagay sa buhay na ito, pero hindi mo na ako naglilingkod, wala ako sa ministry. Naanin ko itong mga bagay na ito. Magbibigay siya ng advantage or advantages. Kasi kung may bahay ka nga na ganitong kalamin, no? Talaga mapapatapos ka na sa preaching mo. Hindi, okay lang. Okay lang. Magko-complain ba ako? Ano mas pipiliin ko, yung init o yung lamig? Sa mga panahon na ito, pipiliin ko yung lamig. Pupatayin mo. Ang dali nating mag-complain, di ba? Ang dali nating, ano ba yan? Ang tagal. Ang bagal. Ano yung init? Mas mainit sa impyerno. Mga kapatid. Yung salitang rich, nakakaano lang na. Sa Hebrew word, ashar. Nakaka-ashar. Nakaka-ashar talaga kapag hindi ka mayaman. No? Mahirap eh. It means to enrich, to prosper, to increase, or make abundant. Ang unang-unang pinag-uusapan dito, hindi material blessings. Spiritual. No? Ngayon, kung hahanapin mo, ay yung pagpapayaman sa sarili mo at
hindi mo kasama ang Diyos sa mga plano mo, talagang nakakaasyar yun. Yung kayamanang yan, magbibigay sa'yo, magdudulot sa'yo ng kapigatian. Mga kapatid. So, God's definition of richness is much larger than finances. We have to put that in our mind with the right perspective. Because a truly rich home, o yung nagsasamang mag-asawa, possesses what money cannot buy. Meron ka ng kama, pero hindi ka naman mabigyan ng comfort. Diba? Meron ka ng, ano pa? Ano ba yung pwedeng bilhin ng pera, pero hindi pwedeng magbigay talaga ng tunay na kasiyahan, di ba? It can buy happiness, but it cannot buy joy. Diba? Wala talaga eh. Hindi pwedeng bilhin. Eh, no? So, we need to be rich. Kung gusto natin, ito muna. We need to be rich in God's presence. Kasi kung ang presence ng Panginoon nandyan, meron kang BFF. Di ba? Ano yung BFF, di ba? Ano yung BFF? Below 5 feet. Below 5 feet. Ngayon, dahil mataas ka na sa akin ngayon, James, BFF na rin kita. Beyond 5 feet. 5 to si Pastor, no? Humirit eh. Buti na lang. May 2. The greatest treasure in any home are not these material things. Nakakatawa itong television na tsaka ito. Sana makakita ako ng ganito. Nakita ko na pala. Hindi ko hihingin balaga kasi wala akong TV ganito. Pero nakakatawa. Hindi yung mga gadgets nyo rito, hindi yung magagandang lutuan ninyo rito. Ano ba lutuan nyo? Ha? Ledger manual. Hindi, magandang lutuan. Katulad ng kinadikon dyan. Ano tawag ko, Brother James? Salad master, di ba? Hindi ako nagpo-promote yan, ha? Nasabi ko lang, gusto nyo maging healthy, di ba? When God dwells in a home, tandaan nyo to, there is peace during storms, wisdom during decisions, comfort during trials, and joy during ordinary days. Sigurado yan. Bago pa naman kayo tumira rito, di ba? Meron kayong kwarto doon sa... Saan ba kayo tumira? Sa JLT? O ito, talagang flat na. Sa inyo na. Pwede na kayong magsigawan, pwede na kayong mag-away. Di ba? Wala na kayong... di ba? Hindi na kayong mangangamba na merong baka masira yung testimony nyo. Pero maririnig pa rin kayo dito. Iwasan nyo pa rin yun. Di ba? Kaya, si Joshua, dineclare niya sa 24:15, di ba? If it seems evil unto you to serve the living God, choose you this day whom you will serve. But as for me and my household, it is a decision, will serve the Lord. Ano pang kayamanan ng kailangan natin? Pangalawa, rich in godly relationships. Kung gaano tayo karami sa church, yun ang blessing mo. Kaya nga sinasabi ko sa church, di ba, pag nag-preach ako, hindi ako pinakamayaman. Bakit? Kasi dinala kayo ng Diyos sa buhay ko. Hindi man materially, pero yung makilala ko yun, naging kaibigan ko yun. Yung mga anak nyo, you know, I enjoy them, our kids, seeing them being used by the Lord. Many of them got saved already. Wow! Meron pang si Gab, isang araw, di ba? Gab will accept the Lord Jesus Christ as His Savior. One time. Oh. That will be the greatest blessing, God. For you to know Jesus Christ as your Savior and Lord. Correct? Amen. So, hindi natin walang kapalit ang relationship with the brethren. Pasalamatan sa every time na naalala niyo si Shawi, no? Lord, thank you kay Shawi. Sila, nakikilala si Shawi? Si Shirley. Oh, yun isa sa mga pangalan ko, di ba? O, si Lovely. Oh, thank you, Lord. Nakakatuwa si Lovely, no? Ang bilis ng tumangkad, no? Isang araw na lang, mamaya, nasa, ano na yan, sa music ministry, no? Tutugtog. Tumutugtog na ba si... Hindi pa? Yes. Ano na? Sa sound. Ayun. Violin. Sa sound, ano? Violin. Yun. O, di ba? Hindi imposible yun.
Pero ang totoong bahay na pinagpapala, merong pag-iibigan, kailangan ng pagpapatawaran kasi magkaaway kayo, sister. Whether you like it or aawayin mo si Haris, di ba? Kaya Haris, be patient, no? Kailangan talaga yung utmost, ano yun? Yung talagang patience, no? Patience. Mutual respect and prayer. Kailangan ng bahay ito, kailangan sa pag ito, wala itong mga bagay nito, tapos. Sa araw, maghihiwalay na lang kayo. Di ba? Co-parenting ba? Mahirap yan. Okay, yan ang philosophy ng mundo. Tandaan natin, there are greater treasures than expensive decorations or whatever you see in the house. And we must be rich in spiritual legacy. Kasi yung mga anak natin, naglakihan ng mga anak natin. And yung ating mga kaibigan, yung mga kapitbahay natin, probably some missionaries or fellow believer, maaaring bumisita sila sa bahay natin. Ang tanong, are they welcome? Are we going to welcome even those strangers that we don't know? Ay, kasi, Pastor, mahirap hold upin kami, no? Diba? But, you don't know who are you going to meet someday in your life. Pero, napakahalaga na maging, mapagkawang gawa. Kahit na sa mga taong hindi deserve na gawa natin ng mabuti. Alam nyo, it is so napakagandang i-develop yung attitude ng pagiging kind, even to those people na hindi siguro kind to us, kasi talagang darating sa buhay natin na may mga tao talagang hindi natin magugustuhan whether we like it or not. But it doesn't mean dahil hindi natin sila gusto, then we will not do kindness to these people, kasi inuutosan tayo ng Diyos to do kindness to those people without expecting anything in return. At nawa, pagdating nila sa bahay nito, masabi nila, maramdaman nila, totoo, sa bahay nila, Brother Harris and Sister Cherry, ramdam namin na nandito ang Diyos. Di ba? Yun yung magandang compliment eh. Na kapag dumunta sila sa bahay, yung feel nila na at home na at home. Di ba? So, sige, kumuha lang kayo dyan ng sweats. Huwag kayong mag-alala, marami kami pagkain dito. Sige, buksan nyo lang yung ref, yung mga prutas kami nga. Sige, kainin nyo lahat. Huwag na kayong bumalik after this. No, hindi. Kasi tayo mga Pilipino, we're known to be what? Yung hospitable, di ba? Iba yung Kristiyano pa tayo, di mas lalo na. So, mga kapatid, Cherry, Harris, let this house a house of prayer, a house of Bible reading, or Bible study, a house of hospitality. Even yung mga missionaries, sana, welcome. Pag bumisita sila, imbitahan nyo. Kapag meron una kayo mag-dinner kasi, pastor, kami na bahala doon sa missionary. Yung mga ganun ba? Nakakatawa yun. May mga ilang Kristiyano na gumagawa sa atin yun sa church. Pero ang ganda kung madadagdagan pa. Diba? Kasi ngayon, ito medyo may gera pa, no? Medyo may stop na lang nang nagkaroon ng pause. Pero maraming gustong bumisita. Halimbawa, bumisita na sa church natin. Buo mga would be willing, Pastor, kami nang bahala kay missionary so and so. Huwag na kayo sumama kasi malaki gastos. Okay lang yun, Okay lang, di ba? Pero, when we were there, hindi ko sinasabi na para ipagyabang, but we were back there in the Philippines. Pag laging may dumating ng missionary, nag-uunahan ng mga members. Saan dali? Sa Jollibee, sa McDonald's. O di matetest nyo ngayon kung yung missionary ay mapili. Di ba? So it doesn't matter. So, these are the things na pwede natin gawin. Kasi kung gusto nyo naghahanap kayo ng ministry, hindi naman yung buwan-buwan kayo na lang kayo. Di ba? But, iba yung puso na we're willing. Pero may balik yan. Ibang Diyos pagdagpala, lalo na kung mga missionaries ang ating i-welcome. A house where souls would hear the gospel. Nawa, sa tahanang ito, naimbitahan natin yung mga office mates, hindi naman classmates kasi wala pa kayong anak. Yung pusa pwede. more. And a house where family worship is practiced. Hindi lamang sa church ang worship, pati sa bahay. Dito nagsisimula ang worship, hindi sa church.
Because a home dedicated to Christ becomes an instrument for eternity. Dito na tayo mag-practice ng worship service. And Brother Harris, this is a very good opportunity for you to hear our wives preaching. Yes. Okay? Brother Kirby? Brother Will? At least man lang dito sila makapag-preach. Kasi hindi sila pwede mag-preach sa church, di ba? Ba't inubo kayo? Biglang inubo eh. And the last, the security of the home. Ano yung una? The source, the strength, and the security of home. Kahit ano pang ilagay nating mga kandado dyan, ano? Mga CCTV. Kung wala yung kapayapaan ng Diyos, kakaba-kaba kayo. Naku, baka yung aking 5 kilong ginto na binili ko sa Damas, manakaw, di ba? Talagang lagi, gabi-gabi, nag-alta presyon ka. Hindi ka, nagkaroon ng high blood dahil sa sakit, nagkaroon ka ng high blood dahil sa kaka-worry. Oh. Ano yung mga wino-worry ninyo? Ano mga meron kayo sa bahay ninyo? Yung ginto. Syempre, kung malaki yung ginto ninyo, masyadong mabigat ang kilo, di syempre, medyo kakaba-kaba ka pa. Pero, ang sabi rito, the blessing of the Lord, it maketh rich. At ang sabi, and He addeth no sorrow in it. with it. So, this is the final statement that distinguishes God's blessing from the world's success o yung perspective ng mundo. Because many people would obtain wealth pero through dishonest means. Nakakalungkot ito sa ating bayan. At maaawa ka talaga sa Pilipinas dahil sa corruption na hindi matapos-tapos. There are people who gain, houses. They have large and good and beautiful houses, pero wasak ang kanilang marriages. There are many who would accumulate possessions but sacrifice peace. But God's blessing never requires sinful compromise. Why? Because God's blessings brings peace. Yun ang sigurado na kapag blessing ng Panginoon, sigurado may kapayapaan tayo. Because the Lord never blesses us in ways that destroy our fellowship with Him. Si Satan ang totoong nagwawasak. Bakit? Ano sabi ng John 10:10? For the thief cometh The not thief comes to steal, to to kill, and to and destroy. destroy. But I have come that you might have life and have it more abundantly. Pero may nagtanong sa akin, gusto ko rin itanong sa inyo, si Satan ba nagbe-bless din? Pag-usapan natin. Sino sa inyo ang naniniwala na kung ang Diyos kayang magpala, si Satanas kaya din magpala? If the Lord can bless, Satan can also bless. Brother Harris, yes or no? Yung mga yumayaman, di ba? Yung mga magnanakaw sa bahay, mali-maleta, di ba? Mali-maleta. Blessed to deceive. Ha? Blessed to deceive. Blessed to deceive, what else? Sino pang maglalakas loob? God, what can you say? Sister Trisha, what else? Di ba narinig? Ang Diablo, pwede magpala. Blessed to deceive people. Ha? Blessed to deceive people. To deceive people. Maybe. What should be the right answer, Brother Gilbert? Kasi ang key doon yung salitang bless or blessing. Balikan natin yung text. The blessing of the Lord. May nakita ba kayo? The blessing of Satan. Meron ba kayong nabasa? Meron? Wala kayong makita the entirety. Pero sabi niya, his plan, his desire is to steal, to kill, and destroy. Do you think blessing yun? No. Hindi. Wow, gusto niya nga wasakin ng buhay mo eh. Kaya nagugulat ako sa mga pastor na nagsasabi, marami sa Pilipinas, Satan will bless. si Satan.
Kung sa tingin nyo, yung mga members na hindi tapat, talagang grabe kung paano i-review ng mga members na sinahataw-hataw na lang yan. Huwag kayong papakasigurado si Satanas. Nagpapala din. Kaya kung meron kayo, di kayo tapat sa Diyos at sasabihin nyo, kayo yung maraming pagpapala, kay Satanas yan. What? Kailan? It is unbiblical. Hindi pwedeng magpala Amen. si Satan. Wawasakin niya ang buhay mo. Pero kailanman, hindi niya pagpapalain ang buhay. Mapapalayo ka sa kanya. Hindi ka mapapalapit sa Diyos. So tandaan natin mga kapatid, the blessing of the Lord, it maketh rich, He added no sorrow. At dahil blessing niya yun, sigurado, walang tinatawag na kapalit na Kapikatian. hindi maganda. Okay? His blessings bring contentment. Ano sinasabi ng Philippians 4:7? The peace Of God, which passeth of God, which passeth all understanding, shall keep your heart, guard your hearts and minds through Christ Jesus Jesus. Christ. Yan ang tunay na blessing. What else? God's blessing produces purpose. Hindi lang peace, but also Amen. purpose. And this house is not merely for living. Mga kapatid, this house should be used for serving. And God blesses us, and God has blessed us so that we may bless others. We are blessed to be a blessing. Abraham was blessed, so he became a blessing to many nations. Katulad ng bahay na ito, ang bahay na ito can become a ministry center. Depende kung anong gusto niyo gawing ministry. But make sure it is for God's glory. And what else? God's blessing points people to Christ. Yun ang isa sa pinakamagandang blessing. Nawa, ang bawat lugar sa tahanang ito ay sabihin natin, Lord, ikaw may-ari. Every meal that you enjoy, Sister Cherry and Brother Harris, always season it with thanksgiving. Every decision na gagawin yung mag-asawa must be guided by the Scripture. And may every conversation would honor Christ. Anong application natin dito? There will be seasons of happiness. There will be tears. But if Christ remains the head of this home, sorrow will never have the final word. Ikaw pa rin, Panginoon. Meron kayong babalikan. Yun ang kagandahan kapag parehong Kristiyano. Because God's blessing is greater than any or every storm. So tonight, we're going to dedicate not the walls, not the toilet, not the loud Germania, not the cooking ware, not the bed. What we're going to dedicate is that yung ating mga puso sa Diyos. Yung ating sakripisyo, yung ating kaluluwa. So this house should declare that God answers prayer, that God rewards faithfulness, that God keeps His promises, and God will provide for His children. Magkakaroon kayo ng mga financial difficulty, I'm sure. Naranasan nyo na yan. But you have proven God is faithful. Di ba? Maaaring hindi kayo umiimik, silent lang kayo, pero meron kayong financial struggle or challenges. Alam nyo, hindi umimik ng ilang taon o matagal sina Brother Kirby, hindi si Kirby, no? O dumaan din sila dyan. Sina Brother Binky, grabe po ang dinaanan nila. Naalala nyo ng testimony sila? Hindi ko alam na, i-eject na pala sila doon. At ang laki ng utang, nagpatong-patong. Hindi kasya yung sweldo. Pero magugulat kayo, paano sila nag-survive? Tapos sunod-sunod yung trials nila. Pati yung pag-aaral ng mga bata. Halos bumigay na si Sister
Honey, siyempre, ang mga babae medyo, ano yun na, apektado. Pero, anong sinabi ni Binky? Sige, tiwala lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. And true enough, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Eh sila, dumaan ng napakahirap. Kung kayo dumaan man ng mga ganong sitwasyon, sigurado ako mga kapatid, itatawid kayo ng Diyos. Amen. Kasi nga, Jehovah Jireh. Jireh siya eh, di ba? God will provide. At yung salitang Joshua means salvation. Mm. Ang salitang Jesus ay kaligtasan. So, ililigtas niya tayo sa lahat ng ating sitwasyon. You know, someday, magfe-fade ang kulay ng flat na ito. Maraming maluluma ng mga gamit ninyo. Pero, isang bagay lang ang hindi magbabago. The Lord's blessing upon this house. Amen. Yun ang hilingin natin. Pumuti man ang ating buhok, malagas man ang ating buhok, yung blessing ng Panginoon ang pinakamahalaga sa tahanan ito. So, this is the closing challenge that I would like to bring to us tonight. To the faithful couple, guard your home with prayer, fill it with scripture, protect it with love. Please open this for ministry. Yan, binusan nyo na. Salamat. Amen. Sa inyong desire. Magiging 5 na, no? Ang iikutan. So, nakakatuwa yun. Hindi na kayo mahirapang maghanda. Di ba? Once every month, sigurado lang yun. Sigurado yun. Feel, and keep Christ at its center. Why? Because the greatest blessing is not that you have a beautiful house, but that the Lord Himself has chosen to bless it. Lord, please bless this home. Bless this house. Bless every person that will go and visit our church. So again, ano sabi ng ating text? Banggitin uli natin, the blessing of the Lord, it maketh rich, And he added no sorrow with it. Let's pray. Heavenly Father, thank you ngayong gabi. Maraming salamat at ikaw ang nanguna Yes. sa gabing ito. Yes. At pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. And I would like to ask Sister Cherry and Brother Rice. Brother Harris, i-dedicate natin ang tahanan. Ay, naku, nakalimutan ko dahil yung barya sa Pilipinas. Sana pala, dinala ko, no? Tigbe 20. Halagay dyan. Kayo lang lahat. Let's tune our hearts. Pag-pray natin ang mag-asawang ito. Panginoon, maraming salamat muli. Ang aming puso ay nagsasaya Yes. at nagpupuri dahil tinawag mo ang mag-asawang ito upang Yes. gamitin mo sila sa inyong ubasan. Salamat at nag-decide sila ng bahay na ito ay kanilang i-dedicate. Yes. But Lord, first and foremost, it's not the house, it's not the furnitures, it is not the things that are here in this house, but their hearts. Yes. Panginoon, yun ang pinakamalagay because if their hearts are really surrendered and committed to you, this house and this home will be a channel of blessing. Yes. Lahat ng taong pupunta rito, magpapasalamat. Yes. Napakaganda ng bahay ba? Bakit po? Kasi napakaganda ng puso Yes. ng mag-asawa. Yes. Ilaging mong ipaalala sa kanila, Panginoon, ang tahanan ito ay bigay mo sa kanila, ipinahiram mo rin. Pwedeng ikaw ang bumawi. Yes. Kaya wag po namin pagtitiwalaan ng mga bagay na nakikita at nahahawakan namin sapagkat lahat ng ito ay temporal lamang. Yes. But Lord, remind them that every good and perfect gift comes from above. Yes. At wala pong pagbabago sa inyo, Panginoon. At ang lahat ng pagpapala mo ay talagang lalasapin namin. At amin pong we're going to enjoy it because, Lord, it came from you. And so tonight, bind this couple Yes. and help them, Lord, to serve you with all of their heart, soul, and mind
tulungan mo sila na kung ano man ang kanilang ministry sa iglesia ay maging example sila, Panginoon, sa mga mananampalataya, even sa young people, sa mga professionals natin, Panginoon, na bagaman mahirap magbuo ng pamilya, kayo po ang nagtatayo ng pamilya. At kayo ang magpo-provide. Lord, bless them financially, bless them emotionally, but most importantly, bless them spiritually. And all of us, Lord, that are here, our hearts are with them. And we pray, Father, that this house will be used faithfully Yes. for the propagation of the gospel. At nawa, may mga taong maligtas sa lugar na ito. At sa lahat po ng mga tahanan na kung saan ginaganap ang Bible study sa aming church po. Sa lahat po ng Bible study points. Yes. At sa oras nito ay itinataas po namin ang pangalan mo, O Diyos. At pinupuri ka namin sapagkat ikaw lamang karapat-dapat tumanggap ng pagpapala at ng kaluwalhatian, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panampakan natin ang mga siguro picture taking na tayo, ha? Picture taking. Katay po peso, yung kasha. Sino?